Pag-usapan muna po natin ang highlights ng mga naging aktibidad po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang pong linggo dito po sa President on the Go. O ito, fasten your seatbelt dahil patungo na po tayo sa bagong Pilipinas kung saan mayroon na po tayong world-class airport, di ba? Kasi nilagdaan na nga po itong NAIA Public-Private Partnership Project Concession Agreement. Sa pagitan po yan ng DOTR, Manila International Airport at ng San Miguel Corporation under, of course, the leadership of Mr. Ramon Ang. Kasi di ba pag nag-abroad ka, minsan masasabi mo, nakakaingit naman ang airport nito, katulad sa Singapore. Ang ganda-ganda, sasabihin mo na lang, sana ganito rin sa Pilipinas. At dyan na po tayo patungo after the signing of this concession agreement. Noong 2023, Dayan, ang naitala, nasa 5.5 million visitors ang pumunta sa NAIA. So sa dami po niyan, lalong-lalo na kapag mga banyag at first time na pupunta ng Pilipinas, kailangan naman makapagbigay tayo ng magandang impression. First impression. First impression. Ano? So, sa modernization, sa public-private partnership nito, o sa pribado nito, marami pong magagawa. Unang-una, dahil dumadami na rin po yung nagtutungo sa airport, gumagamit nito, tumataas din yung cost. Ngayon, yung cost nito ay gagamitin na sa iba pang mga sektor gaya ng agrikultura at edukasyon. So, kailangan kaagapay ng gobyerno lagi ang pribadong sektor. So wala na tayong makikita dyan ng mga surot. Yan, hopefully. Yung daga. Nako, wala Bahala. na yan. Kasi ang pangit talaga ng mabansagang kang one of the worst airports sa buong mundo. Ay baguhin na po natin yung ganyang kumbaga record. Kailangan tayo ay makita na isa sa may mga pinakamagandang airport, sabi nga yan, ang red carpet para sa ating mga kababayan, mga OFWs, at lalo't higit po sa mga foreigners na pupunta po dito sa ating bansa. Pag nakita nila, uy, ang ganda pa lang ng airport, lalo't higit siguro yung mga makikita mo pa kapag lumibot ka dito po sa ating bansa. We expect that, of course, it will shoot up, no, tourism arrivals once na ito po ay magsimula at umarangkada na nga po itong modernization at pagpapaganda po sa ating paliparan. Ito pa ha, good news pa mga ka-RSP. Ilan pa sa mga batas na pinirmahan ng ating Pangulo? Inaprubahan na rin ito ng Pangulo. No? Nilagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 11985 o yung Philippine Salt Industry Development Act. Isipin mo na lang, tayo'y archipelago, napapaligiran tayo ng karagatan na pinagkukunan ng asin. Meron pala tayong problema sa salt industry natin. The irony of it, ano? So itong Development Act na to ay naglalayong palakasin at muling pasiglahin ang industriya ng pag-aasin sa Pilipinas. Sa 23 pages na pahina ng naturang batas na nilagdaan ng Pangulo noong March 11, nakasaad na ang tamang technology at research at sapat na pinansyal, production, marketing at iba pang support services ay ibibigay sa salt farmers para pasiglahin po ang ating salt industry. Matamo yung mataas na produksyon at makamit yung salt sufficiency at maging susunod na exporter ng asin sa iba pang mga bansa. Minamandato rin po ng RA 11985 yung pagtatatag po ng 5-year roadmap na naglalayon po na palakasin at gawing modernisado ang industriya ng asin. Na nakahanay po ito sa nilalayon at patuloy na implementasyon po ng naturang batas o an Act for Salt Iodization nationwide. So maganda po na tinututukan talaga itong ating mga magsasaka, partikular po sa sektor na ito kung saan mapapaunlad pa po natin itong industriya ng asin. Pero ito, may isa pang magandang pinirmahan yung ating Pangulo, yung no permit, no exam policy, yung pinagbabawal na yan, di ba? Kasi minsan, yung parang wala kang permit, hindi ka nakabayad ng tuition, hindi ka makakapag-exam. Masama kaya sa loob nun, ang sakit sa loob nun, hindi lang sa estudyante, lalo higit sa magulang. Ito, na-experience ko yan bilang magulang, tayo nagpapaaral. Kahit papag-ipunan mo minsan yung tuition fee ng anak mo, may mga circumstances na dumarating na biglaan na minsan talagang kakapusin ka. Lalo na pangkaraniwan lang na mga empleyado. No? Ngayon, ang nangyayari dyan, nasa classroom na, kapag walang permit ang bata, palalabasin, napapahiya yung bata. Talaga, So ito'y merong mahabang epekto sa confidence ng bata. No? Layunin po nito na anti-no permit, no exam law na siguraduhin na makakapag-exam ang mga estudyante kahit may hindi pa nababayarang financial obligations nila sa paaralan. Ang mga eskwelahang lalabag sa batas ay paparusahan ng Department of Education
Commission on Higher Education at ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Oo, dapat po hindi maging hadlang ang kahirapan para po makapag-exam ang mga estudyante at makapagtapos po ng pag-aaral ang ating mga kababayan. So yung po nga no exam, no permit policy, yan po ipinagbabawal na kapag po wala pang pambayad sa tuition yung ating pong estudyante, ay dapat po makapag-exam pa rin po yan. Well, tawag dito, etong edukasyon kasi, ginagawang puhunan ng ating gobyerno, yung ating mga kabataan, para ito yung magdadala sa atin sa kinabukasan. May isa pang napirmahan din ng ating Pangulo, yung pagpapadali ng application para po sa passport. Ito po nga RA 11983 upang ipairal po ang bagong passport law sa bansa matapos pong susugan ng Passport Act of 1996. Sa Republic Act number 8239 o yung Passport of 1996, sa bagong passport law, pinahihintulutan na ang DFA na magkaroon ng off-site at mobile passport services sa labas ng kanilang consular offices at foreign service posts. Inaatasan din ang DFA na ayusin yung akomodasyon ng aplikasyon ng passport ng mga senior citizen, mga person with disability, mga buntis, mga minor de edad na 7 taong gulang pababa, solo parents, maging yung mga OFWs natin at mga individual na may emergency at exceptional cases. Nakapaloob din dayan sa batas na sino mang tao o entity na walang legal authority na mangumpiska o itago yung pasaporte ay makukulong ng hindi bababa sa 12 taon at may multang 1 milyong piso. So ito po ang mga magagandang mga balita. Bunga na rin po ng mga nagdaang aktibidad po ng ating mahal na Pangulo. Abangan pa po ninyo ang iba mga highlights ng activity ng ating pong mahal na Pangulo. Dito lang siyempre sa Mr. President on the Go.